Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Alam mo ba yung moment na may nakilala kang tao, tapos sa isip mo bigla mong nasabi, bakit kaya parang ang dali niyang kausap, pero parang hindi ko rin siya lubos magets? Tapos habang tumatagal, napapansin mo, may mga taong kahit hindi naman sobrang ganda o sobrang gwapo, pero grabe, ang lakas ng dating. Parang kahit tahimik lang sila, napapalingon ka. Samantalang yung iba naman, todo effort na. Pero parang walang nangyayari. Nakaka-curious, diba? Parang gusto mong malaman, ano bang meron sila na wala ako? Kung ikaw ngayon ay nasa edad na 25 hanggang 45, o kahit lampas pa dyan, malamang hindi na bago sa'yo ang salitang pag-ibig. Pero iba na kasi pag tumatanda ka na eh. Hindi na siya parang pelikula na kailangan perfect ang timing at dramatic ang eksena. Mas gusto mo na yung totoo, yung tahimik pero sure, yung hindi nakakapagod mahalin. At dito papasok yung usapan natin ngayon. Hindi ito tungkol sa panliligaw na puro pabebe o pa-cute. Hindi rin ito tungkol sa panloloko o manipulation. Ang pag-uusapan natin ay kung paano mo siya mapapaibig sa paraang natural, hindi pilit, at hindi mo kailangang maging ibang tao. Kasi ang totoo, hindi mo kailangan maging perfect para mahalin ka. Pero may mga bagay na kapag ginawa mo ng tama, kusa kang nagiging mas kaaya-aya sa mata ng iba, lalo na sa puso nila. Simulan natin sa pinakasimple pero pinakamadalas nakakaligtaan ng tao. Minsan kasi, ang akala natin kailangan nating magsalita ng marami, magpakitang gilas, or maging sobrang entertaining para mapansin tayo. Pero ang hindi alam ng marami, mas nakaka-attract ang taong marunong talagang makinig at present sa kausap. Yung tipong kausap ka niya pero hindi siya distracted. Hindi yung tipong oo lang habang nakatingin sa phone. Yung kahit simpleng kwento mo lang tungkol sa araw mo, parang interesado talaga siya. Kasi sa totoo lang, sa panahon ngayon na ang daming distractions, ang taong nagbibigay ng buong attention niya sa'yo ay parang rare na bagay na. At ang mga rare na bagay, natural na hinahanap at pinapahalagahan ng tao. Hindi mo kailangan maging sobrang madaldal. Minsan, sapat na yung presence mo. Yung andyan ka talaga, hindi lang physically kundi mentally at emotionally. Kapag naramdaman ng isang tao na safe akong magsalita dito, doon nagsisimula yung koneksyon. Hindi sa mga bonggang linya, kundi sa simpleng pakikinig na may puso. At habang ginagawa mo yon, unti-unti mong napapakita na hindi ka lang basta dumadaan sa buhay nila, kundi may space ka na kaya mong punan sa buhay nila na hindi nakakapagod. Ngayon, move tayo sa isa pang mahalagang bagay na madalas din hindi napapansin, yung pagiging totoo mo. Alam mo, ang daming tao ngayon ang nag-a-adjust ng personality nila, depende sa kausap. Parang may version sila para sa trabaho, may version para sa friends, may version para sa nililigawan. Nakakapagod, di ba? Pero ang nakakatuwa, yung mga taong talagang nafa-fall tayo sa kanila, kadalasan hindi sila yung perpekto, sila yung totoo. Yung hindi takot ipakita na may bad days sila, na may mga hindi sila alam, na may moments din na awkward sila. Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo nahuhulog sa taong flawless. Nahuhulog tayo sa taong ramdam nating human din kagaya natin. Kapag lagi kang nagpe-pretend parang may pader sa pagitan mo at ng tao. Oo, pwede kang magustuhan sa umpisa pero hindi yun deep. Hindi yun tumatagal. Kasi eventually, mapapagod ka rin sa role na ginagampanan mo. Pero kapag marunong kang maging totoo, hindi bastos, hindi insensitive, pero authentic, dun ka nagiging mas madaling mahalin. Kasi wala nang guessing game, wala nang confusion. Ikaw talaga. At alam mo, may kakaibang comfort ang pagiging totoo. Yung tipong hindi mo kailangang isipin kung ano yung sinabi mo kahapon kasi consistent ka lang sa kung sino ka talaga. Ngayon, may isa pang bagay na sobrang powerful pero madalas underestimated. Yung kakayahan mong magbigay ng emotional safety. Hindi lahat ng tao marunong doon. May mga taong kapag kausap mo, parang lagi kang kinakabahan. Parang kailangan mong mag-ingat sa bawat salita mo kasi baka ma-judge ka, ma-misunderstand, o gawing issue. Pero may mga tao rin na kahit simple lang sila, ang gaan kausap. Parang pwede mong sabihin kahit yung mga hindi mo sinasabi sa iba kasi alam mong hindi ka nila lalaitin o pagtatawanan. At ito yung klase ng presence na unti-unting nakaka-attract ng tao. Hindi dahil sa ganda ng itsura o yaman, kundi dahil sa pakiramdam na, dito, pwede akong maging ako.
Kaya kung gusto mong mapalapit sa puso ng isang tao, hindi mo kailangan pilitin na maging impressive. Mas effective yung marunong kang maging safe space. Yung hindi mo ginagawang competition ang usapan. Yung hindi ka laging may kailangan patunayan. Yung kaya mong makinig kahit hindi ka center ng kwento. Kasi sa huli, ang mga tao hindi lang sila naghahanap ng kasiyahan. Naghahanap sila ng kapayapaan. Yung tahimik na klase ng koneksyon na hindi nakaka-drain, kundi nakaka-recharge. At kapag naibigay mo yon, kahit hindi mo pa sinasadya, unti-unti kang nagiging espesyal sa paningin nila. At doon nagsisimula yung mga bagay na hindi na kailangan ipilit. Kasi kusa na lang nararamdaman, habang tumatagal, mapapansin mo na hindi pala lahat ng attraction nanggagaling sa itsura o sa galing magsalita. Minsan, ang pinaka nakaka-attract pa nga ay yung mga simpleng kilos na hindi mo pinapansin noon, yung pagiging consistent mo, yung kung paano ka magpakita ng respeto, at yung hindi mo pagpilit sa mga bagay na hindi pa handa. Kasi ganito yan sa totoong buhay. May mga taong sobrang galing magpahanga sa umpisa, pero kapag tumagal na, parang nauubos din yung energy. Parang fireworks, maganda sa una, pero mabilis mawala. Pero may mga tao rin na hindi masyadong maingay, pero habang tumatagal, mas lumalalim yung koneksyon mo sa kanila. Yung tipong hindi mo namamalayan nahuhulog ka na pala. At dito papasok yung susunod na mahalagang bagay kung paano mo siya mapapaibig. Yung pagiging consistent, hindi pa bago-bago. Kasi ang totoo, hindi takot ang mga tao sa hindi perfect. Ang takot nila, yung hindi stable. Yung ngayon sweet, bukas cold. Yung ngayon present, bukas parang wala. Nakakalito yun. At ang utak ng tao, ayaw ng confusion. Kapag consistent ka, kahit simple ka lang, nagkakaroon ng sense of security yung tao sa'yo. Parang alam niya na kahit anong mangyari, hindi ka biglang mawawala o magbabago ng ugali ng walang dahilan. At yung sense of security na yon, malaking bagay yon sa pag-ibig. Hindi mo kailangan maging sobrang clingy o sobrang available lagi. Ang consistency, hindi tungkol sa palaging andyan ka. Ang consistency ay yung alam nila kung ano ang energy mo, hindi ka roller coaster. Halimbawa, kung mabait ka ngayon, mabait ka rin bukas. Kung respectful ka sa umpisa, hindi ka biglang nagiging bastos kapag mas komportable ka na. Yung mga ganong simpleng bagay, doon lumalalim yung trust. At alam mo, ang trust ang isa sa pinaka-quiet pero pinaka-powerful na pundasyon ng pagmamahal. Hindi siya maingay, hindi siya flashy, pero kapag wala yon, kahit anong ganda ng simula, guguho rin. Ngayon, may isa pang bagay na madalas hindi napapansin pero sobrang lakas ng impact. Yung kung paano ka humawak ng respeto, lalo na sa oras, effort, at damdamin ng ibang tao. Kasi may mga tao na magaling lang kapag convenient. Kapag available sila, okay sila. Pero kapag hindi na sila komportable, bigla na lang silang nawawala. Parang nakikipag-usap lang kapag gusto nila. Hindi kapag kailangan mong maramdaman na nandyan sila. Pero yung taong marunong magrespeto ng oras at damdamin ng iba, iba ang dating nun. Yung kahit busy siya, alam mong hindi kanya basta-basta binabaliwala. Yung kahit hindi siya perfect mag-reply, ramdam mong may care pa rin. Kasi sa huli, hindi naman hinahanap ng tao yung perpektong partner. Hinahanap nila yung marunong magpakita ng malasakit kahit sa simpleng paraan. At dito rin papasok yung isa pang mahalagang bagay, yung hindi mo pagmamadaliin ang emosyon. Alam mo, sa panahon ngayon, ang daming gustong madaliin ang lahat. Parang kung may connection, gusto agad label. Kung may lambing, gusto agad commitment. Pero ang totoong pag-ibig, hindi siya minamadali. Parang halaman yan. Kapag pinilit mong hilahin pataas masisira, pero kapag inalagaan mo lang araw-araw, kusa siyang lalago. Kapag marunong kang maghintay at magpa-develop ng connection ng natural, mas nagiging solid yon. Kasi hindi siya based sa excitement lang, kundi sa totoong understanding. Hindi mo kailangang ipilit na mahalin ka agad ng isang tao. Mas effective yung binibigyan mo sila ng space para makita kung sino ka talaga. Hindi yung version na pinipilit mo, kundi yung ikaw sa totoong buhay. At habang ginagawa mo yon, may isa pang subtle pero powerful na bagay na unti-unting nakaka-attract ng tao sa'yo. Yung presence mo kapag wala kang pinapatunayan. May mga tao kasi na pag may gusto sila, todo effort to impress. Todo explain, todo prove, todo tingnan mo ako. Pero yung ganung energy, nakaka-pressure sa kausap. Parang kailangan din nilang mag-adjust palagi. Pero yung taong kalmado, hindi desperate,
Hindi pilit magustuhan. Iba yung dating nun. Parang may confidence na hindi maingay. Yung tipong, nandito lang ako. Kung magiging tayo, magiging natural. At yun yung klase ng energy na hindi nakaka-drain, kundi nakaka-curious. Kasi ang tao, natural na naa-attract sa mga bagay na hindi nila kailangang habulin. At kapag pinagsama mo yung pagiging consistent mo, pagiging totoo mo, at yung ability mong magbigay ng emotional safety, unti-unti mong mapapansin na hindi mo na kailangang maghabol ng atensyon. Kasi kusa na silang lumalapit. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil naging comfortable sila sa'yo. At kapag umabot ka sa ganung point, doon na nagsisimula yung mas malalim na usapan. Yung klase ng koneksyon na hindi na lang basta attraction, kundi mas malapit na sa tunay na pag-ibig. Habang lumalalim yung koneksyon, mapapansin mo rin na hindi na pala sapat yung puro good vibes lang. Kasi sa umpisa, lahat naman talaga masaya. Lahat may ngiti, lahat may kilig, lahat parang light lang ang usapan. Pero habang tumatagal, doon na lumalabas yung totoong ugali, yung mga tunay na reaksyon, at yung mga hindi na kayang itago ng pa-cute o pa-impress. At dito pumapasok yung isa sa pinaka-importante kung paano mo siya mapapaibig, yung pagiging marunong mong humawak ng emosyon, hindi lang niya, kundi pati sarili mo. Kasi aminin natin, may mga pagkakataon na kahit gaano ka pa kakalm sa labas, may mga araw talaga na hindi ka okay. May mga moments na parang ang bigat ng lahat, tapos kahit maliit na bagay, nakaka-trigger na. Pero ang tanong dito, paano mo hinahawakan yung sarili mo sa ganong mga sitwasyon? Kasi ang totoo, hindi ka naman mapapansin lang dahil mabait ka o funny ka. Mas tumatatak ka sa isang tao kapag kaya mong manatiling mahinahon kahit hindi maganda ang takbo ng lahat. Halimbawa, sa isang simpleng misunderstanding, imbis na mag-init agad ang ulo, kaya mong magtanong ng mahinahon. Kaya mong sabihin na, "Uy, parang may hindi tayo nagkakaintindihan, pag-usapan natin." Yung ganong klase ng approach, sobrang rare ngayon. Kasi karamihan kapag may konting issue, either biglang cold, biglang defensive, o kaya naman biglang lalayo. Pero yung taong marunong humawak ng emosyon, hindi agad sumusuko sa connection. Inaayos niya muna, iniintindi niya muna, at dito unti-unting nahuhulog ang loob ng tao, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa stability. Ngayon, may isa pang bagay na madalas hindi napapansin pero sobrang lakas ng epekto, yung respeto sa sarili mo. Kasi kung gusto mong mahalin ka ng tama, kailangan mo rin ipakita, kahit sa simpleng paraan, na alam mo ang worth mo. Hindi yung arrogant, hindi yung feeling mataas, kundi yung alam mo kung ano yung kaya mong tanggapin at hindi mo dapat tinatanggap. Halimbawa, kung may isang tao na inconsistent, paasa, o hindi ka pinapahalagahan, hindi mo kailangang magalit agad. Pero hindi mo rin kailangang magstay sa situation na alam mong nauubos ka lang. Yung pag-alis mo sa ganong pattern, hindi yun pagiging cold, yun yung self-respect. Kasi ang taong may self-respect, hindi madaling manipulahin. Hindi rin siya desperado sa atensyon. At ironically, mas naa-attract sa kanya ang tamang tao, yung kaya rin siyang igalang. At habang lumalalim yung connection, mas nagiging obvious na ang tunay na pagmamahal hindi pala tungkol sa panalo sa attention game, kundi sa pagbuo ng dalawang taong marunong magbigay at tumanggap ng tama. Ngayon, isa pang mahalagang bagay, yung hindi mo pagko-compete. Kasi minsan, sa sobrang gusto natin mapansin, napupunta tayo sa point na parang gusto nating maging better than others para lang mahalin tayo. Mas funny, mas cool, mas everything. Pero ang love hindi competition. Hindi siya contest na kailangan mong talunin lahat. Mas nagiging genuine ang connection kapag hindi ka nakikipag-agawan ng spotlight. Kapag kaya mong maging masaya kahit hindi ikaw ang pinakamaingay sa room. Kapag kaya mong i-appreciate yung iba nang hindi nawawala yung confidence mo. Kasi ang tao, nararamdaman nila kung genuine ka o hindi. At yung authenticity, hindi mo siya kailangang ipilit. Lumalabas siya kapag hindi ka nagkiklaim ng role na hindi naman talaga ikaw. At dito, unti-unti mong makikita na ang pinaka-powerful na attraction ay hindi yung pinipilit, kundi yung natural na dumadaloy. Yung tipong hindi ka kinakabahan kung gusto ka ba niya o hindi. Kasi alam mo sa sarili mo kung paano ka magmahal, paano ka rumespeto, at paano ka maging present sa isang tao. At kapag nandyan na yon, hindi mo na kailangang habulin ang pagmamahal. Kasi ang tamang koneksyon, hindi hinahabol, kusang nangyayari
kapag tama ang dalawang taong nagtagpo sa tamang energy. At dito, papunta ka na sa punto na hindi na lang basta paano siya mapapaibig, kundi paano ka rin magiging ready sa pag-ibig na hindi nakakapagod, hindi nakakalito, at hindi mo kailangang magpanggap para lang manatili. At kung may natutunan ka sa video, i-click and like and subscribe para sa susunod pang mga video. Hanggang sa susunod.